Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinarang ng mga otoridad sa Bataan ang ilang cargo vessel na may kargang mahigit 1 milyong pisong halaga ng langis, pero walang maayos na dokumento. 5 tripulante ang inaresto, kabilang ang isang tumalon sa dagat. Iniimbestigahan kung saan galing at saan ibabagsak ang langis na posibleng ginagamit sa tinatawag na paihi scheme. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sige! Tiyempo sa operasyon kontra sa mga sasakyang pandagat na sangkot sa iligal ang namataan ng PNP Maritime Group Task Group Omega sa dagat na sakop ng Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan. May tumalon! May tumalon! Ayun! Tumalon! May tumalon! Tignan nyo dyan! Ilan sumampa doon? Ilan sumampa? Bago pa man makalapit ang mga pulis, isa sa mga crew ng barko ang lumundag, pero nakuha pa rin siya sa dagat at inaresto kasama ng 4 na iba pang crew ng barko. Isa sa kanila, aksidente umunong nabaril ang isang pulis. 3 barko, kaso nung nakita yung presensya namin, nagpulasan at yung isang barko nga dahil sa madilim, pilit pang binabangga yung bangka namin. Dahil doon sa pagkabangga, yung isang pulis namin na natumba, nagkaroon ng accidental firing at yung isang akusado ay tinamaan sa may puwet. Isinugod siya sa pagamutan at idineklara ng ligtas. Ayon sa pulisya, naglalaman ng questionabling petroleum products ang mga cargo vessel na wala umunong maipakitang kaukulang papeles. Sa estimate namin is nasa 20,000 liters. Ang worth po niya is around more or less 1.5 million pesos. Meron po siyang dapat notice to engage po na galing sa DOA. Nakalagay po doon sa notice to engage niya na kung anong barko ang sinasakyan at kung saan dadalhin at kung anong truck ang kakargahan nila. Sa pagkakataon pong ito, sa kaso na to, wala po silang may pakitang papel sa amin. Iniimbestigahan ngayon ng Maritime Group kung saan nagmula ang mga diesel na karga ng mga sasakyang pandagat na ito at kung saan ibabagsak. Sa paunang coordination namin sa DOA, ngayon lang, ang sabi ng DOA, yung pangalan ng barko na yun at yung pangalan ng mga tao na nandun sa nahuli namin ay hindi po registrado sa kanila. Nitong nakaraan lang, nagkaroon ng oil spill sa karagatan ng Bataan na mula sa mga barkong hinihinalang nagpapaihi sa naturang lugar. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Tulad ni Alice Go, target ding paharapin si Pastor Apollo Quiboloy sa isang komite sa Senado. Hihilingin yan sa korte ng senadorang nag-ungkat ng mga pang-aabuso umano ng religious leader. At nakatutok si Ian Cruz. Ngayong hawak na ng mga otoridad si Pastor Apollo Quiboloy, pinaplansya na rin ang pagpapaharap sa kanya sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Hinihintay na lang na maitakda kung kailan ang sunod na hearing ng komite. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marso pa na contempt sa Senado si Quiboloy dahil sa di pagdalo sa pagdinig ukol sa umano'y sexual abuses sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya naipon na ang mga tanong sa kanya. Paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso ng mga babae, pati yung mga menor de edad, mga lalaki, pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively inhuman trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ni Quiboloy sa pamamagitan ng kanyang abogado pero hindi nila sinagot ang aming text at tawag. Si Senador Bato de la Rosa naman gusto ring malaman ang detalye ng pagsuko ni Quiboloy nitong linggo ng gabi. Hindi pa ako masyado nalilinawan sa exact details of his surrender. Nandun ka lang sa loob, nagtatago. Gante, nasa loob ka lang. Kung mag-surrender ka, paano na-involve ang isap? Na wala mang isap doon sa loob. Di ba? Alam ka naman, papasok pang isap doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka. Papaya kayong pulis na kontrolado nila yung area, di ba?
Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, nasa most wanted list din ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika si Kibuloy dahil sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bukod sa patong-patong na mga kaso, may mga bagong sumbong ng pang-aabuso laban kay Pastor Kibuloy na natanggap ang pulisya na nakitaan umano ng alarming pattern. Ang pinakabatang biktima, 12 taong gulang lamang. Nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, habang nakakulong dito sa PNP Custodial Center, mukhang may panibagong dapat paghandaan si Pastor Apollo Kibuloy. May natuklasan daw kasi ang PNP ng mga bagong kaso ng sexual abuse sa mga batang biktima. Sa 16 na araw nilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, may mga natuklasan umano ang PNP ng mga bago at nakakaalarmang insidente ng sexual abuse na kinasangkutan umano ni Pastor Apollo Kibuloy. 12 anyos lang daw ang pinakabata sa mga biktima nang mula umano sa piling grupo ng mga babae na ang tawag ay pastoral o yung nasa inner circle daw ni Kibuloy. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang kanilang nakakakilabot na karanasan na nakitaan ng anyay alarming pattern ng pang-aabuso. Dagdag niya, masinsinang sinusuri ang mga ebidensya para matiyak na malakas ang kaso laban kay Kibuloy. Mismong mga magulang ng mga biktima umano ang nagsumbong sa mga pulis na nasa KOJC compound nung panahon ng operasyon. They were also victimized by Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, hindi pa siya magkukomento sa mga aligasyon dahil wala pang malinaw na detalye na naibabahagi sa kanila. Sakaling manaig ang utos ng Quezon City RTC Branch 106 kung saan may kasong child and sexual abuse si Kibuloy. Ito ang magiging kulungan sa Quezon City Jail ng pastor at kapwa-akusadong si Crescente Canada. Sa female dorm naman ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Depende sa security assessment kung ihahalo ba sila sa ibang PDL o persons deprived of liberty. Kung ano ang treatment, how we classify, pagsiselda at treatment sa isang ordinaryong PDL, ganon din po sa kanya kasi ordinaryong PDL lang po din yan sa paningin ng BJMP. Ang gusto talaga ng kampo ni Kibuloy ay house arrest o mailipat siya sa kustudiya ng AFP, bagay na kinontra ng Defense Department. Anito, mahigpit ang security protocol sa mga pasilidad ng AFP, kaya hindi pwedeng gawing kulungan ng mga suspect na may kasong kriminal. Pinapaubaya naman ng Justice Department sa korte kung pagbibigyan niyan. As far as I remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na maaresto. Sa ngayon, mananatili muna si Kibuloy at mga kapwa-akusado sa PNP Custodial Center dahil sa mosyon ng PNP. May utos din kasi ang Pasig RTC Branch 159 na iharap ang mga akusado sa arraignment doon sa Biyernes para sa hiwalay na kasong qualified human trafficking na non-bailable. Pinaghahandaan na ng PNP ang seguridad para dyan at pagsusuotin ng mga akusado ng bulletproof vest. Ang QCRTC naman ay via video conference ang kanilang arraignment sa araw ding yun. I'm sure some of their supporters would like to see them in person after their arrest, but these are being considered in terms of laying down the security that will be implemented during the arraignment po. Bukod sa kanyang mga abogado ay nabisita na rin daw si Pastor Apollo Kibuloy dito sa PNP Custodial Center ng kanyang spiritual advisor. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Nadagdagan pa ng deportation case sa mga reklamo at kaso laban kay Alice Go. Nakatutok si Salima, Refran. Sa tanong kung ang Senado ba o ang Tarlac RTC ang dapat may kustodiya kay dismissed Bamban Mayor Alice Go, paniwala ng Justice Secretary, ang Bureau of Immigration ang dapat may pangangalaga sa dating alkalde. Malinaw na malinaw yan, may immigration case tayong hinahawakan dito and that's very, very important. May primacy ang immigration case over all others when it comes to Alice Go. An immigration case should take precedence over everything.
In fact, non-bailable ang immigration case. Ayon kay Remulla, maraming paglabag sa immigration law si Guo na pinangalanan ring Guo Waping sa lahat ng mga reklamo at kasong kinakaharap niya. Fake passport nga, her being an alien actually, trying to pass herself off as a Filipino. I think that's a very major violation of law within our country. It's really an immigration matter, possible deportation case, but considering that she's an illegal alien, pagka malinaw na lahat, she should be with the immigration. Kinumpirma ng BI na nakaharap rin si Guo sa deportation case. Dagdag ang immigration case na ito sa patong-patong ng legal na kinakaharap ni Guo sa iba't ibang korte sa bansa. Pero tulad ng mga kaso ng ibang mga dayuhan, patatapusin muna ang iba niyang mga kaso bago siya paharapin sa mga immigration case laban sa kanya. Naghihintay na lamang ng sagot ng Ombudsman si Remulla patungkol sa jurisdiksyon ng Tarlac RTC kay Guo sa dalawang graft case nito na dapat raw ay dinidinig sa Sandigan Bayan. Samantala, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mas lumilinaw na raw ang koneksyon ni Guo sa mga dayuhang boss na mga sinalakay na pogo sa Bamban, Tarlac at sa Porac sa Pampanga. Ang mga dayuhang big boss kasi ng Lucky South 99 ang mga tumulong kay Guo nang magtago sa Singapore at Indonesia. Ito ang aming aligasyon at papapatunayan sa mga ebidensya at testimonya namin na silang dalawa, Porac at Bamban, belong to one criminal organization. Humihingi rin ng search warrant ang PAOK sa korte para maghukay sa ilang bahagi ng niraid na compound ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Meron ho kasing mga witnesses na lumapit at nagsabi na may mga inilibing na mga katawan ng mga foreign nationals dyan po sa Porac sa Lucky South 99. Kaya kami po ay nag-a-apply po ngayon ng search warrant nang sa gayon ay legal naming matingnan, mahukay yung mga lokasyon ay tinuro ng mga witnesses na di umano pinaglibingan ng mga foreign nationals. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Humiling ang kampo ni Cassandra Leong ng temporary restraining order laban sa mga komite ng Senado at Kamara sa gitna ng pamimilit umano ng mga ito na sagutin ang kanilang mga tanong kahit pwede umanong tanggihan. Nakatutok si Joseph Moro. Sa Korte Suprema na humihingi ng saklolo si Cassandra Leong, isa sa mga umunoy sangkot sa operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga na nagigisa ngayon sa Senado at Kamara. Naghain ng kanyang mga abogado ng petition for certiorari at humingi ng temporary restraining order sa Korte laban sa 3 komite ng Senado at 4 na komite ng Kamara o Quadcom. Sumusobra na raw kasi ang mga mamabatas sa pamimilit na sumagot si Leong gayong may right against self-incrimination o karapatan laban sa pagpapahamak sa sarili at right to remain silent o karapatang manahimik siya. Ang hindi na po nakakaya ni Ms. Cassandra Leong ay kapag siya ay kanyang ini-invoke yung kanyang right to remain silent or right against self-incrimination. Nakita nyo naman po, sinisigawan siya, kinukutya siya, she's being ridiculed, ini-intimidate, tinethreaten. May mga very insulting words na sinasabi po sa kanya. Kayo naman po mismo ang mga saksi nito. Yun lamang po ang nais namin pigilin, that once the right to remain silent is invoked, no further questionings should be made. Ayon sa mga abogado ni Leong, hindi raw naman nila layon na ipatigil ang mga investigasyon na ginagawa ng Senado at Kamara at dadalo sila sa mga pagdinig kung kinakailangan. Sinampahan na ng reklamang money laundering si Leong kasama si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay naman sa qualified human trafficking, hindi pa raw nakikita ni Topacio ang detalye ng reklamo. Ayon sa House Secretary General, naibalik na sa Kamara si Leong kung saan siya ididetine ng 30 araw. Kahapon siya na-discharge sa ospital matapos magka-low blood pressure sa gitna ng pagdinig noong nakaraang Miyerkules. Gayunman, sabi ng abogado ni Leong, mas gugustuhin na lamang raw ni Leong na makulong kesa piliting sumagot sa Kongreso. Kahit saan na nga po, sabi nga niya, kahit sa Women's Correctional, kesa naman sapagkat nagdi-deteriorate po yung kanyang mental health. Ayon kay Congressman Dan Fernandez na nag-iimbestiga kay Leong sa Kamara, hindi raw magagamit ni Leong ang karapatang manahimik bagaman pwede niyang i-invoke ang right against self-incrimination depende sa tanong. Pero paano daw ito gagawin kung hindi pa naman niya alam ang itatanong sa kanya? Sabi naman ni Senador Risa Ontiveros, hindi pa nila natatanggap ang petisyon pero nananalig sila na papanigan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na mag-issue ng subpoena at magpa-contempt.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sinalubong ng aberya ang mga pasahero ng LRT2 kaninang umaga. Matapos magkaproblema ang supply ng kuryente sa ilang istasyon, dahilan para itigil muna ang biyahe. Nakatutok si Nico Wahe. LRT2 is currently implementing provisionary service from Lima to Antipolo and vice versa. 7:16 ng umaga na i-anunsyong limitado lang ang biyahe ng LRT Line 2 mula Antipolo Station hanggang Vimapa Station at vice versa. Kaya mga pasahero, naipon at nahirapang maghanap ng alternatibong masasakyan. Na-late po agad po ako sa unang klase ko po. Aga-aga losyang na ako. Si Timothy na sa rekto sana bababa papasok sa eskwela, napilitang magdalawang sakay at mag-jeepney. Sobrang hassle wala kaming magawa. Mandirigman na naman ang maraming commuters simula pa lang ng araw. Hassle po, jeep. Tapos pagpapawisan na po kami. Si Angela, vice versa ang naranasang aberya kasama ang ina. Imbis na from Antipolo to Legarda, ano lang siya, 45 minutes. Naging more than an hour pa for us. Doble hirap rin para kay Mary Joy na naglilipat bahay kaya maraming dala. Pagdating ng Doroteo, may lalakarin ka pang, tas ang init pa. Pagkakataon naman ito sa mga motorcycle taxi na kumita. Madaming makukuha pasahero lalo pag malapitan yung mga pick-up namin. Paliwanag ng Light Rail Transit Authority o LRTA. Nagka-problema yung ating, yung tinatawag natin na rectifier number 1. So in layman's terms, parang i-breaker ito, malaking breaker, parang transformer ito, that serves yung recto at saka Legarda station. Ayon sa pamunuan ng LRTA, karaniwan na tripping at fluctuation ang nagiging dahilan kung ba't nagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente. Pero dapat daw ay automatic na bumabalik ito. Pero maging ang mga baterya daw ay nagkaproblema, kaya hindi agad bumalik ang mga supply ng kuryente sa LRT2. Supposedly, pag nagka-problema yung rectifier number 1 mo, sasaluhin ng rectifier number 2. Kaya lang hindi niya sinalo. Humingi ng paumanhin ng LRTA. 12:32 ng tanghali na nang magbalik sa normal ang operasyon ng LRT2. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Bare months pa naman pero hinay sa paggamit ng mga pailaw dahil mula ngayong Setyembre hanggang sa mga susunod na buwan ay may mga dagdag singil ang Meralco. Ang halaga ng paunang rate hike sa pagtutok ni Mariz Umali. Umabot sa nakalululang mahigit 37,000 pesos ang bill sa kuryente ng barberya ni Benji nitong Agosto. Ang pangamba niya, muling lumobo ang bayarin gaya noong Mayo sa kasagsagan ng El Nino na umabot ng mahigit 43,000 pesos. Nag-anunsyo kasi ng 0.15 centavos kada kilowatt hour sa taas singil ang Meralco ngayong Setyembre. Katumbas yan ng dagdag na 31 pesos sa kabuoang bill ng pangkaraniwang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Sobrang hirap na sa amin. Kasi kuryente para na siyang upa. Sinlaki na siya ng upa na binabayaran namin. Kaya ang ginagawa namin, tinasa namin yung gupit namin para makuha namin yung pinakakita. Kung tutuusin, bawas singil daw sana sa Meralco rates ang aasahan natin ngayong Setyembre dahil nabawasan ng 15 centavos per kilowatt hour ang generation charge. Pero natabunan naman ito ng mas mataas na 29 centavos kada kilowatt hour na pagtaas ng transmission charge. Ang pangunahing sanhi po nito ng pagtaas sa transmission charge ngayong buwan ay yung mas mataas na ancillary service charges. Kasunod ng pagbabalik operasyon ng reserve market noong August 5. But wait, there's more. Dahil hindi lang ngayong Setyembre aasahan ang taas singil ng Meralco. Sa October, papasok naman yung inaprubahan din ng ERC na bagong fuel supply contract ng First Gas Plants. And recently, na-announce ng ERC na pinapayagan na nilang ipasa yung cost ng fuel supply contract na yun sa mga consumer. Aabot daw yan sa 35 centavos per kilowatt hour na sisingilin sa loob ng 12 buwan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Magkahiwalay na naharang sa Subic ang milyong-milyong pisong halaga ng carrots, sibuyas at sigarilyo matapos tangkang ipuslit mula China at Taiwan. Wala umanong kaukulang dokumento ang mga yan, kaya hindi tiyak kung ligtas sa kalusugan. At nakatutok si Ivan Mayrina.
Idineklara silang frozen fish egg balls. Pero nang buksan, 144 na toneladang carrots at sibuyas sa dilaw pala ang laman ng kargamento sa Subic Bay mula China. Ang halaga, 21 million pesos. We're doing smuggling to basically makakapit sa presyo ng Pilipinas at sa partners. Bukod dyan, wala ring sanitary at phytosanitary import clearance sa mga ito. Required yan para masigurong ligtas sa kalusugan. Isa sa ilalim yan sa pagsusuri para masigurong hindi tulad ng mahigit 300 na tonelada ng smuggled na gulay na nabiso ng Agriculture Department at Customs sa Navotas na lumabas sa mataas ang pesticide, heavy metal at microbial contaminants. Sa hiwalay na operasyon, Subic pa rin, bistado rin ang 2 container ng smuggled na sigarilyo na idineklarang tissue. 115 million pesos naman ang halaga nito. Wala ring registration at tax exemption certificates, import commodity clearance at paso ang registration sa customs ang consignee nito. Bukod sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga rehistradong consignee ng mga smuggled na kargamento, nirerepaso ng DA at Bureau of Customs ang ibang mga importer ng agricultural product. Bahagi pa rin ang kanilang kampanya kontra smuggling. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. 20 bansa ang balak makipag-usap sa China sa sidelines ng United Nations General Assembly, kabilang ang Pilipinas. Sa gitna nito, sinabi ng ilang eksperto na pwede pa rin makinabang ang Pilipinas sa mga alok na tulong ng China. Pero dapat daw yang suriin. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng gusot sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea na umabot na sa pagbangga, pagbomba ng tubig at iba pang pangaharas ng China sa Pilipinas, hindi raw dapat isara ng bansa ang pintuan sa diplomatic at economic relations sa China. Sa pag-aaral ng think tank na aid data ng US, pwede pa ring pakinabangan ng Pilipinas ang malaking export market, infrastructure financing at foreign aid mula China. Pero dapat masuri ng mabuti ang mga alok na pautang at proyekto maging ang posibleng epekto nito sa national security at sa kalikasan, kagaya ng mga kasalukuyang dam at reclamation project sa bansa. It is not in the Philippines' interest to entirely decouple and de-link from China. I think your negotiation hand is stronger when you can have more people around the table. So you should be working with the US, you should be working with China, you should be working with Australia. Get these folks to compete with each other to give you the best terms possible. Kasama ang Pilipinas sa 20 bansa na balak kumausap sa China sa isang pinaplanong summit sa sidelines ng UN General Assembly sa New York sa September 22. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, layo nitong iparating sa China na hindi lang ang Pilipinas, kundi marami ng bansa ang hindi natutuwa sa mga ginagawa nitong delikado at mapamilit na aksyon sa dagat. Sa huling surveillance ng Philippine Navy, 207 na mga Chinese vessels ang namamalagi sa loob ng West Philippine Sea, kabilang ang isang research and survey ship. Ito na raw ang pinakamaraming bilang ng Chinese Coast Guard, Navy at militia ships na naitala ngayong taon. We are still trying to assess why there is an increase in number in Iraqwa or Rosal Reef. However, we could say that for Sabina or Escoda, it's because of the extra attention that we have given to that particular shoal. Bagamat hindi naman daw ito dapat ikaalarma, nanindigan ang Philippine Navy na iligal ang pananatili ng Chinese vessels sa loob ng EEZ ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa pilitan ng inilikas ang mga residente sa 4 na barangay sa Canlaon City, Negros Oriental dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Canlaon. Mahigit 100 pamilya ang dinala sa iba't ibang evacuation centers. Kanselado rin ang klase at sarado ang tourist spot sa lugar. Sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, 337 volcanic earthquakes ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Umabot naman sa halos 10,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Nasa alert level 2 pa rin ito ngayon, kaya pinaalalahanan ng mga residente na magdoble ingat at mag-face mask. Mga kapuso, patuloy ang paglapit sa bansa ng bagyong may international name na Bebingka. Uli itong namataan kaninang hapon sa layong 1,750 kilometers
east-northeast ng Eastern Visayas. Kumikilos po yan pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, Biyernes ay posibleng nasa loob na yan ang Philippine Area of Responsibility. Pwede pang magkaroon ng pagbabago, kaya patuloy na umantabay sa updates. Nananatili namang mababa ang tsansa ng landfall pero hahatakin o palalakasin ito ang habagat. Ramdam na ang mga pag-ulang dala ng trough ng bagyo sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy naman ang epekto ng habagat at localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, unti-unti nang uulanin ang ilang bahagi ng Mimaropa, Northern at Central Luzon, Calabarzon, ilang probinsya sa Visayas, pati ang Zamboanga Peninsula. Halos buong bansa na ang may mataas na tsansa ng ulan pagsapit po ng hapon. Malawakan at malalakas na ulan, yan mga kapuso, kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Kabilang sa makararanas niyan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan sa umaga, posibleng magpatuloy ang ulan sa ilang lungsod hanggang hapon o gabi. Hindi pa tapos ang trabaho pero marami lang naumpisahan. Yan po ang mensahe ng sinibak na Bureau of Immigration Commissioner na si Attorney Norman Tansingco. Masaya raw si Tansingco na may mga nagawang pagbabago sa kabila ng anyay limitasyon. Kabilang daw ang ginawang pagtutok ng BI sa pagkontrol sa mga border papasok at palabas ng bansa at pagpigil sa human trafficking sa mga Pilipino abroad. Anya, mabigat ang trabahong ito para sa ahensyang tumatakbo sa ilalim ng kolonyal na uri ng batas. Nagpasalamat din si Tansingco kay Pangulong Marcos, kay DOJ Secretary Jesus Crispin Merremolla at sa lahat ng tauhan ng BI. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa kaarawan ng kanyang yumaong ama sa Ilocos Norte. At nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kumpleto ang first family sa misa para sa ika-100 at 7th birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Batac, Ilocos Norte. At bagamat natalisod sa isang punto si First Lady Liza Araneta Marcos, agad naman siyang naalalayan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya maayos pa rin na idaos ang wreath-laying ceremony sa bantayog ng dating Pangulo. Inalala niyang ilang paniwala ng ama. I will continue to follow that credo. Be a good Filipino. Be a Filipino that loves your countrymen. Be a Filipino that loves your country and do everything and sacrifice everything to achieve that purpose. Happy birthday, Dad. Naimbag kay Panang Kasangay. Kabilang sa mga pinuntahan at pinasyalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang mga booth mula sa iba't ibang mga bayan tampok ang mga masasarap na pagkain. Gaya na lamang dito sa booth ng Pagudpod. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong sa mga mangingisda, magsasaka at livestock raisers sa Ilocos Norte. Lalo't apektado sila na nagdaang El Nino at mga pagsusungit ng panahon. Layunin ng mga kagamitan at input na ito, mas maging mas mataas ang inyong produksyon at matulungan na makabangon tayo mula sa epekto ng nagdadaang kalamidad. Namahagi rin ng Pangulo ng ayuda sa mahihirap. Sa bayan ng Paway naman, kung nasaan ang Malacanang of the North, ipinamahagi ang 69 na ambulansyang para sa iba't ibang bayan at lungsod ng Ilocos Region. Bawat isa ay ginastusan ng kaban ng bayan ng mahigit 2 milyong piso. May pamamahagi rin ng ayuda sa mga mahihirap sa Lawag City. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Handa umano si Vice President Sara Duterte kahit hindi bigyan ng budget ang kanyang opisina. Kasunod yan ang hindi niya pagsipot sa pinakahuling deliberasyon ng Kamara para sa OVP budget na ipinaliwanag niya sa isang video release. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong nakabinbin pa rin sa Kamara ang budget ng Office of the Vice President, sabi ni Vice President Sara Duterte, handa sila kung humantong man ito sa pagbibigay ng Kamara ng zero budget para sa kanyang opisina. Matatandang hindi dumalo si Vice President Duterte sa deliberasyon ng OVP budget kahapon matapos makasagutan ang mga kongresista sa huling pagdinig ukol dito. Narinig din namin na merong defunding, posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget.
Binanggit din ng Vice Presidente ang umunay planong impeachment laban sa kanya na kinokonekta raw sa issue ng confidential fund. Sinabi rin niyang may sabwatan si House Speaker Martin Romualdez at ang Makabayan Bloc para atakihin siya kaugnay nito. Dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. Pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. 2024 nang tanggalin ng mga mambabatas ang confidential funds ng Office of the Vice President matapos maungkat ang umunay paggamit dito ng OVP noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Pero gate ng bise, walang irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Hinihintay pa ng Commission on Audit ang dokumentong susuporta sa kung paano ginastos ng OVP ang bahagi ng confidential funds na aabot sa 73 milyong piso. Nauna nang nagsabi ang OBP na ipapasa yan. Muli naming hininga na reaksyon si Speaker Romualdez pero wala pa itong tugon. Nauna nang sinabi ng House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na pambubudol umano ang mga sinabi ng Vice Presidente na kontrolado nila ni Romualdez ang national budget. Paliwanag niya, may proseso ng pagpasa nito at maraming mambabatas ang sumusuri nito. Itinanggi naman ni ACT Teachers Party List Representative Castro na nakikipagsabwatan ang Makabayan Bloc kay Romualdez para ma-impeach si Duterte. Pero ang posibilidad ng impeachment ay maaaring maging resulta ng umunay maling paggamit ng confidential funds. Patuloy niyang titingnan lahat ng legal na hakbang kasama ang impeachment para tugunan ang anumang pang-aabuso sa kapangyarihan at kaban ng bayan. Dumipensa rin ang ibang kongresista sa Kamara. Kasalanan naman talaga niya. Paano? Because she's the head of agency. It is her responsibility and accountability to explain. Ang mandato rin ng House of Representatives ay busisiin yung budget na pinopropose bawat taon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Umuwi ng Pilipinas at sumuko sa NBI si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog para harapin ang kasong graft. 7 taon siyang nag-self-imposed exile abroad matapos idawit sa drug matrix ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si John Consulta. Matapos lumapag sa NAIA, sumuko si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa mga ahente ng NBI-NCR na may dala ng kopya ng kanyang warrant of arrest. Idiniretso si Mabilog sa NBI office sa Maynila kung saan sumailalim ito sa booking procedures tulad ng fingerprints at mugshots. Naka-receive kami ang ating NBI-NCR ng surrender filler na gusto na raw bumalik ni Mayor Mabilog at harapin ang kanyang mga kaso. Kasama siya sa mga narco-politics na kasama sa listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpunta sa US, nag-seek ng asylum there. Ngayon, mas minabuti niya na bumalik na dito sa Pilipinas at harapin yung kanyang kaso. Pagkatapos maproseso, dumiretso si Mabilog sa Sandigan Bayan kung saan ito naghain ng piyansa. Nang tanungin kung humiling ng proteksyon si Mabilog sa NBI, tugon ni NBI Director Jamie Santiago, kung humingi siya ng protection order, i-refer namin siya sa Witness Protection Program ng DOJ. He may have some fears for his life, and we are willing to grant protection of sorts, unless, of course, he can be given witness protection later on. Nagpahayag ng kahandaan si Mabilog na magpakita sa Quadcom hearing sa Kamara sakaling makatanggap daw ng imbitasyon. Para mapabaluman sa publiko kung ano man ang natapos siya, kung ang iyang ultimate goal is really to vindicate himself. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nasa kote sa Dubai ang isa umanong
Pinoy pedophile at big-time child sex trafficker na si Teddy J. Mejia. Ayon sa DILG, itinuturing na leader ng organized crime group si Mejia na sangkot sa bentahan online ng mga larawan at video ng pang-aabuso sa mga bata. Tinatakot din daw ang mga biktima na ikakalat ang pribadong larawan kung hindi makipagtalik. Sa investigasyon, mga dayuhan ng kanilang parokyano, 111 na ang natukoy na biktima. 28 riyan na sagip. Inaresto si Mejia sa bisa ng Red Notice ng Interpol. Bukod sa kanya, may 4 na iba pang inaresto. Bukas, inaasahang darating sa bansa ang mga inaresto na mahaharap sa patong-patong na asunto. Sumuko sa National Bureau of Investigation si dating Palawan Governor Joel Reyes. Wanted sa kasong murder si Reyes matapos masangkot sa pagpatay sa broadcaster na si Gerardo Ortega noong 2011. Isinailalim na siya sa proseso habang nakakonfine sa isang ospital dahil sa kanyang kondisyong medikal. Ilang Pilipinong biktima ng human trafficking ang pinupuslit umano mula Mindanao patungong Sabah. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, inaalok ng trabaho sa Europe ang mga biktima pero sa ruta pa lang ay nakaranas na ng pang-aabuso. Mula Maynila, inililipad umano sila papuntang Zamboanga at Tawi-Tawi. Pagkatapos ay isasakay ng bangka papuntang Sabah. Sa bahaging ito ng ruta ay may hinipuan umanong babaeng biktima ang isang bangkero. Mula Sabah ay dinadala silang Kuala Lumpur hanggang makatawid papuntang Thailand. Sinubukan pa umanong hinga ng pera ng illegal recruiter ang mga biktima at pinagbantaang may iniwang droga sa mga bagahe nila kung hindi magbibigay. Nailigtas sila matapos umanong idulog sa kanya at sa Migrant Workers Department. Hinala ng senador, ito ring rutang dinaanan nina Alice Go at iba pa niyang kasama para makalabas ng Pilipinas. Pinaimbestigahan ng naturang illegal recruitment at human trafficking scheme. Di lang netizens ang napahanga sa kakaibang husay na ipinapakita ni David Licauco sa Pulang Araw. Well-praised din siya ng mga Japanese co-stars at crew. Ang mas tumitindi pang eksena sa serye, Ichichika ni Aubrey Carampel. Tagumpay na napasok ng ating mga sandarong mahihirap. Sa pagsanib ni Hiroshi sa mga Hapones, mas magiging komplikado na ang mga karakter sa Pulang Araw nina Adelina, Eduardo at Teresita ayon kay David Licauco. Since nagsimula na nga yung war, mas magiging intense. Maraming conflicts na mangyayari, pati yung sa love angle din. Siyempre, yung story namin ni Adelina, Japan versus Philippines in a way, di ba? So, ang ganda nun di ba? Parang paglalaban ko yung mahal ko sa buhay, but at the same time, I have to think about my country. Patuloy na nakatatanggap si David ng magagandang komento sa pagganap niya as Hiroshi sa biggest family drama. Isa nga sa napapabilib kay David ang kasamahang Japanese actor na si Jackie Wu na gumaganap bilang kanyang ama na si Chikara Tanaka. Mo, watashi no koto wa soreta desu ka? Hiroshi? He's very happy daw po na anak niya daw po si David. Kasi sobrang galing daw po ng acting niya na which nagiging emotional din siya. And right now parang anak niya raw si David. Parang ganun daw yung feeling niya. Siyempre. Ano masasabi mo doon? Hanga para sa'yo si Mr. Jackie? Hindi, actually ako ngayong hanga talaga sa kanya. Siyempre, Tagalog yung mga linyahan ng mga ka-eksena niya, hindi ba? So, napakagaling and ang ganda talaga. Every time na naka-eksena ko siya, naramdaman ko yung emotions. I would say he's one of my favorite co-actors to act with. Ang mga linya naman ni David in Japanese, mas nagiging tunog authentic daw dahil naman sa tulong ng Phil-Japanese actor na si Ryo Nagatsuka na nagsisilbi rin nilang Japanese coach. Suot mo ang uniforme ng ating hukbo. Isa ka na rin ba sa kanila? Hindi ko na ibig bang pag-usapan, Lia. Nani ang matiranda?
早くここから出てくれな。 Kasi siya galing niya magturo ng Japanese and like seeing him is very hardworking. Nakita mo is extremely focused as a person. Kinakausap ko si David muna bago ako mag-act para to make me switch on, parang binibigyan niya ako ng mga advices. Kasi parang tinuturo ko siya ng Japanese lines, kung paano yung tono, tapos tinuturuan niya man ako ng acting. Sa episode ngayong gabi, ipakikita ang pagtatago ng magkapatid na Adelina at Teresita mula sa mga sundalong Hapon. Ang silong na pinagtaguan daw nila ay mismong silong ng bahay ng kanilang set na ginamit talagang taguan noong panahon ng World War II. Yan ang dapat abangan mamaya sa Pulang Araw pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.